Kakaibang budbud naman ang ating gagawin ngayon. Napakasarap na merienda na pwede ding pangbenta. Tara, samahan niyo akong magluto. But before that, mag-harvest muna tayo ng ating cassava. Medyo madami-nabi ang ating na-harvest. Ang sarap talaga kapag freshly harvested ang ating gagamitin na cassava, mga mamis. At syempre, hugasan muna natin. At ito na ang ating gagamitin na cassava. Pabalatan lang natin ito at napakadali lang pong balatan ng freshly harvested cassava, mga mamis. At kapag freshly harvested, manamis-tamis ito kapag ito ang iyong ilaga. Dito ay grate lang natin ang ating cassava gamit yung pinong grater. At pwede nyo dito ipagaling or ipagrind kung medyo madami-dami ang inyong gagamitin. At ito na ang ating na-grate na cassava. Pipigaan lang natin ito para ma-remove yung excess water dito. Pwede naman yung sobrang piga, mga mamis, gamit yung cheesecloth or malinis sa tela, but sa akin ang ginagamit ko is yung fine mist strainer lang para may juice pa siyang matira. At para mas maging special pa ang ating budbud balanghoy or suman balanghoy, naglagay tayo ng 1 cup of buko. Yung pang salad ang ating ginamit. Nag-add din tayo ng 2 1/2 cup of brown sugar. Gagamit din tayo ng isang kinudkud na niyog. Extract na natin ang gata nito. At kukuha lang tayo ng mga around 2 1/4 cup of coconut milk. Nag-add din tayo ng 1 teaspoon fine salt. Mix para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Sa ating mixture, kumuha tayo ng 1 1/2 cup at nag-add tayo ng 1 teaspoon OB powder. At ito ang twist natin gagawin, mga mamis. Dalawang flavor ang ating gagamitin. At mga mamis, dapat ganito ang texture ng ating mixture. Hindi siya masyadong dry at hindi din siya masyadong basa. Dito meron tayong dinarang na dahon ng saging at ilagay na natin ang ating dalawang mixture, ang plain at saka ang OB flavor. Kumuha lang tayo ng mga 1 1/2 tablespoon each flavor at ibalot natin ito sa dahon ng saging. At natapos na nating mabalot ang ating suman, mga mamis, ready na para lutuin. And before that, nagpapakulo muna tayo ng tubig sa ating steamer and dapat rolling boil ang ating water before natin isalang. Steam natin ito for about 45 minutes over medium flame. Takpan hanggang sa maluto. After 45 minutes, ito na ready na ang ating napakasarap na budbud balanghoy or suman balanghoy. I-set aside muna natin ito ng mga 10 minutes before natin i-serve. Napakasarap talaga nito, mga mamis, ipares sa kape or any kind of cold on hot beverages. Ito na, i-try na natin ang ating kakaiba at napakasarap budbud balanghoy or suman na cassava. At syempre, nagluto din tayo ng ating paboritong plain na budbud balanghoy at yung ating ginawang dalawang flavor. So ito yung plain na budbud na ating ginawa. Napakasarap at sakto lang talaga yung tamis ni mga mamis at mas lalong pinasarap sa buko na nilagay natin. Perfect talaga ang lasa at kung gusto nyo mas maging matamis pa, i-adjust nyo lang ang sugar na ilagay nyo, mga mamis. At ito na, i-try na natin yung ginawa nating dalawang flavor. Ayan yung ating OB at saka yung ating plain flavor. So nagko-complement talaga ang lasa niyo, mga mamis, kasi naglagay tayo ng buko. Ayan, makikita nyo talaga ng mga bits and pieces pa tayong buko na mga nguya. Ayan, so perfect talaga ang lasa, mga mamis, at makulay. So very attractive talaga at the best tong pang negosyo at pang benta, mga mamis. At ito yung ating budbud na nilagay natin sa freezer at tinatry natin kung hindi ba tumigas ang ating cassava or ang ating suman na cassava. Ayan, so very soft pa din, mga mamis. Perfect talaga. Ayan, hindi talaga tumigas ang ating budbud na balanghoy at napakasarap pa din. The best tong ipalaman sa tinapay or ini-enjoy natin na ipares sa paborito nating kape or paborito niyong soft drinks. Ayan na po ang ating plain flavor, mga mamis. After na nilagay natin sa freezer, perfect pa din ang texture. At mga mamis, para sa kumpletong sangkap, check nyo lang sa description box below or sa comment section below. Ayan na po, so thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe, everyone. Bye and enjoy!